After a dramatic victory on Mount Carmel, one prophet runs for his life. What happens next, and what does it mean for us today? In 1 Kings 18, God answers with fire and defeats the prophets of Baal. In 1 Kings 19, Jezebel's threat drives Elijah into the wilderness, exhausted and afraid. I have been very zealous for the Lord, the God of hosts, and I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. God doesn't rebuke Elijah with thunder. He comes in gentleness. After the dramatic signs, wind, earthquake, fire, with a still small voice, he asks, "What are you doing here, Elijah?" and invites honest venting, then renewed purpose. In our burnout or fear, God meets us in quiet, intimate moments. Rest, honesty, and renewal often precede a new call. If this spoke to you, like, subscribe, and share. Ano ang ginbatyag sa sini nga propeta? Sa pagbalik-balik na kon pagbasa sini, ako nakita nga ang masakit sa sini nga propeta amo ang word nga depression. Ano ning depression? Pressing down. Daw ginaipit siya. Kagdayon, daw ginaduot siya. Daw nagakaunlod siya. Kag sa kasubo, kasakit, kanihit, kapitos, kag pagkaluya. Pressing down. Kag panahon gani nga ang tao may depression, may mga nagkakatabo saya nga mga tingog nga diin gitawag iya imo mabatian. Kagdayon gitawag iya nga diri sa gitawag weakening of vitality, lowering or sinking. Amo na nga mga tao nga mga depressed, imo makita di nimo na maintindihan. Kaangay sa kailad niya, nagdeklarar na siyang gusto siya mapatay, pero naglaya siya kay hindi siya gusto mapatay. Everybody say amen. Kag imo makita, amo ni nga pangamuyo nga diin waay sabta sa Dios. Tungo kay nakahibalo ang Dios, ara siya sa kasakitan, ara siya sa kanihit, ara siya sa kapitos, kag ara siya sa pagkaluya. Kaintindigid ang Dios sa iya. Kag dayon kun imo tan-awon diri, period which there is a decline in business. Isa sa example sini kung maputo ka, kagkahibalo ka na kung maputo ka, ang katapusan mo, may kung puto lang, kundi matikoy ka na. Kag mangin depressed ka. Tungod kay imo makita amunang nagakatabo. Kag dayon kung imo tanawon, what Elijah suffered was religious depression. Hindi ni kay na-depress siya kay may negosyo siya. Hindi ni kay na-depress siya kung kay napirdi siya sa sugal. Na-depress siya kung kay nag-alagad siya sa Diyos. Pagpakan na ito na ginawa. Ang depression gali, maglambot ni, hindi lang sa mga negosyante, hindi lang sa mga soldado nga ara sa gitawag yan na biktima sa warsyak, kundi bisan pa sa itong pag-alagad kung kaisa, we can experience depression. Kag kung imo tan-awon ang depression nga nabatyagan ni Elijah, kung imo lang taon ni unique ni nga depression. Tungod kay
Religious depression of Prophet Elijah following great public excitement of victory over the prophet of Baal. 450 prophets of Baal. 450 kontra isa. Plagpakan na ito ng Ginoo. Just imagine ano nga excitement. Kung imo basahon ang gitawag chapter 18, imo makita isa kontra 450. Nagdaog ang isa. Tungod kay sa gihambal na kung bisan pulihan ka pa 1,000, kaangay ka Elijah, pulihan ka 450. Kung ara ka upod ang Diyos sa imo, you are in majority. Plakpakan na ito ng Ginoo. Amo ni si Elijah. Kung imo lang taon diri sa gitawag sa gisundan nga gitawag kapitulo, ang hambal sa tiun sa naghalad nagpalapit si Elias sa halaran kag nagpangamuyo. Abi mo lang 400 sining Elias, ari ang turo nga baka, ari ang halaran, una kamo. Kag dayon ang halad nga sunugon sa kalayo nga hindi isindihan sa kalayo nga naghalin sa dutanon nga kalayo amo magdaog. Kung imo lang taon sa chapter 18, halin sa aga nga pangamuyo sa mga propeta ni Baal hangtod sa udto, ang katapusan ila obligahon si Baal sa pagsabat, sa ila pagpangamuyo, ila gipilasan ang ila mga panit. Nag-agas na ang dugo kagipatulo dito sa halat, pero way natabo. Amo na siling pani Elijah, basi ko natulog ang inyo Diyos, pukawan ninyo. Basi ko naglagaw, tawagin ninyo cellphone. Na hindi magsabat. Tungkol kay ang ilagi pangamuyuan, hindi matuod nga Diyos, palakpakan na ito ng Ginoo. Tinigban nga larawan ang ilagi pangamuyuan. Mukha nila nga paglinog, imo makita hasta ang tinigban nga larawan na bungkag nga simban, una pa nahulog. Pero gipangamuyuan na sa mga tao. Ginaludhana nga makaluwas. Pero sa linog, way magani kaluwas. Everybody say amen. Kagdayon, kung imo tanawon diri, sa siya na, nagsiling siya, siling niya Ginoong Diyos ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob, pamatud-i subong nga adlaw nga ikaw ang Diyos Israel, kag ako imo alagad. Ginhimo ko initanan, nga butang suno sa imo sugo. What a wonderful declaration. Way ko gibukin si imo sugo, way ko gidungag, specific kag gituman ko. Kag dayon anong hambal sa dungag? Sabta ako Ginoo. Agod mahibaluan sa sini nga mga tao nga ikaw Ginoo ang Dios kag ginapabalik mo sila sa imo. Meron pa. Nag-abot dayon ang kalayo nga halin sa Ginoo kag ginsunog sini ang halad gagatong ang mga bato kag ang duta kag ginpahubas ang tubig sa kanal. Just imagine gibubuan pa tubig. Gibasa sa tubig, pero ang kalayo nga naghalin sa langit, way patawad, walang patawad, tubig man, gatong man, karni man nga ginbutang sa halaran, ginsunog. Kag dayon, kung padayonon tani, sang makita ini sang tanan nga mga tao nagluhod sila kang nagsiling, ang Ginoo, ang Diyos, ang Ginoo, amo ang Diyos. Pirte nga excitement. Ang mga tao nga nagpakasala, nagbalik sa Diyos. Ang mga tao nga din imo makita nagluhod na sa tinigban nga larawan, nagbaliskad kag nagbalik sa Dios. Kag dayon kun imo lang to sa 39 sa 40, nagmando si Elias sa mga tao, dakpan ninyo ang mga propeta ni Baal. Adtong mga nagsimba kag nagbalik sa pag-alagad sa Dios, amo tong gisugo, dakpan ninyo. Kinanglan wala sila makapalagyo sa ila, gani gindakop na sila kag gindala sila ni Elias sa Kishon nga iligan sa kag dito ginpamatay. 450 kapropita ni Baal ang ginpamatay. What excitement! Pirte nga excitement.
Pero, tandaan na, right after from that great victory, depression nag-abot. Hindi ka magsiling nga nagmadinalagon ka karon, magmadinalagon ka boss. Kung nagmadinalagon ka karon, giuswag ka karon, tukay upod ang imo Diyos. Hindi ka magsalig nga maghimo ka nga hindi upod ang Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga si Kristo Jesus, kung imo lang taon, sa 3 ka tuig kag tuga, nga pag-upod niya sa mga apostoles, kung imo balikon na kung isumari nimo, hatagan nimo sumari, sa dayon siya nga, sincero gid siya nga nagsiling sa mga apostoles, without me, you can do nothing. Kung way ko, way ka mo mahimo. May mahimo ka mo kung upod ko. Palakpakan na ito na Ginoo. Ito sis, nga imo makita iyang nga, may mahimo ka kung upod mo ang Diyos. Laglag ka kung way upod ang Diyos. Amo ning natabo sa ato naso. Nasubong nas ni. May isa ka Facebook ako nakita. Dito kuno sa Africa, some crocodile climb trees. Very amazing. Nga gitawag yung ako. Nga ang buaya nagsaka sa kahoy. Rare and amazing skill sa African crocodile. Pero ang Facebook nagsiling, kung ining mga Afrikano, makakadto lang sa Pilipinas. Kung natingala sila nga may buaya nga nagsaka sa kahoy, matingala din sila sa Pilipinas. Kay may buaya diri nga nag-ubra karsada. May buaya diri nga congressman. Why na dito sa Afrika? Tungod kay ang Diyos ya, hindi is atubangan sa sini nga mga leader ari sa luyo. Amo na nga ang pinaka-importante sa tanan nga mga muyo kita. Nga sa Senado naton, sa Kongreso naton, sa Executive Department kag sa Judiciary naton nga gitawag ya parte sa aton panggobyerno, kinahanglan gid nga may Dios. Palakpakan naton na Ginoo. Tagdayon, ano ang hambal? Kung basahon naton, balikon naton Diyotay. Nagpalagyo si Elias sa Horeb, kakaroon ginsugiran ni Ahab ang iasaw nga si Sibil, sang tanan nga ginimo nila, kag paano niya ginpamatay ang tanan nga propeta ni Baal. Naglaom si Elias ka, imo makita, makumbinsi niya ni ang wicked nga queen sa Israel, si Jezebel. Makumbinsi ni Ahab. Pero ang natabo lain, gani ginpadalan ni Jezebel sang mensahe si Elias kag siling, kabay pa nga silutan ako sang Dios, sang mga Dios. Damo sa Dios. Amo na nga tao karon damo Dios. May gamay, may dako. Pero may isa lagid ka Dios. Pagbagan nato lagid. Kag ini hindi ni hinimo sa kamot sa tao. Kag dayon imo makita iya, puertigid kung sa amo sini nga oras buwas, may gitawag, may banta na. Hindi ko pa ikaw mapatay, pareho sa ginihimo mo sa mga propeta. Silutan ako sa Dios kung di ta ka mapatay. Dahil versikulo 3, basa na to, hinadlukan si Elias, gani nagpalagyo sa Beersheba, nga sakop sa ginbili niya dito ang iya sulgot. Naglagyo siya. Hadlok siya sa babay. Amo na nga, hindi ta matingala karon nga may mga bana mahadlok sa asawa. Kaliwat na ni Elias. Pagpakan na ito na Ginoo. Hadlok sa babay. Kagdayon, imo makita kung imo tanawon diri. Kung imo na taon, right after from that great victory, nag-abot ang depression. Kagdayon, ano ni nga klase sa depression? Religious depression. Religious depression producing the feeling of utter loneliness.
Kung ara ka gali, depressed ka, pirti nga gitawag ya, pirti nga kamingaw. Amo na nga ang mga ginbiyaan sing nobya, pirti kasubo. Ang kanta, kamingaw sa payag. Nga ang loneliness, being isolated. Gi-isolate ka na. Ara ka sa awaaw nga lugar, nga way kaupod. Being abandoned, gipalayas ka na. Being alone. Ang pinakaisog nga soldado sa Ginoo, si Prophet Elijah, nakapatay si 450 ka mga propita ni Baal. Nangin Mr. Lonely kagdayon. Tanaw ang deklarasyon niya. Away from home. Amo to nga naglakat siya 40 kaadlaw kay mupuli siya sa iya gitawag iya istaranan, kag ini nga istaranan adto ang Dios. Papakan na to na Ginoo. Kagdayon, kung imo tan-awon dere, extreme loneliness, mistaken the views of life. Mistaken views of life. Kusing mistaken views of life. Kung lonely ka na, depressed ka na, hindi na isakto ang imo paghangop sa kabuhi. Amo na nga may mga tao nga sobra ang depression, maghikog na lang. Mag-inom hilo. Dito sa akon natawhan nga lugar. Sa sobrang nga depression. Palangga to sa siya ginikanan, pero sa sobrang nga depression. Nakuha na lang da sa ilabubon, may pares nga sinilas. Pagdayon, igo na di parahan, naglutaw na nga bangkay dito sa idalong sa bubon. Tungod sa gitawag extreme loneliness. Depression produce loneliness. Kagdayon, hindi na isakto ang imo paghangop sa life. Sala na ang imo pag-interpret sa imo kabuhi. Amo ni si Elijah. Tungod sa sobrang nga depression, sa sobrang nga kahadlok. Kung ang isa ka tawo nga nahadlok na, always he misinterpret every sign. Sa panahon nga nakasala kami po sa akong grupo, pagdayon may warrant of arrest na. May nag-abot nga halin sa Mindanao nga bisita sa akong tiyo, nagkamuflage mula iya sa nagbayo nga iya sa army. Way na mo natapos ang among kaon, naglumpat kami sa bintana kag naglayas. Pagdumdum na mo kon mga pulis na nga magdakop sa amo. Amo ni si Elias. Laina ang iya panglantaw sa kabuhi. Hallelujah. Kagdayon, kung imo tan-awon dire, ano ang solusyon? Kadto kita sa solusyon. First encounter with God was the only solution. Palapakan na ito na Ginoo. Subong ang ikanta, gusto siya mupuli. Amo na, kung ara ka sa kasalanan, magbalik ka sa Dios, hindi ka magsiling na din hapos. Hindi hapos. Kinanglan paintindihon ang tao na din kung gusto siya mubalik sa Dios, may mga butang siya nga himo. Ang isa ka tao nga makasasala kung magbalik sa Dios, hindi malipay ang Dios kung hindi siya mag-agi proseso.
sining katapusan sa kapanahonan, hindi ta maglaglaw. Kamo na nga pinakasubo katama, nang magitawag ko nga magsakit ang akong buot. Nga ang tao nga din, way kakilala sa Dios, ang isa ka tao nga nagpatuyang, kag dahil gipapati nga pagkapatay na isulod sa gitawag simbahan, kag wiskan sa bendita, kag dayon pangamuyuan, kag dahil naluwas na. Utod kagabyan, kung ara na sa Biblia, hindi na ko magwali sa pulong sa Diyos. Kaling kay wala gina sa Biblia. Ito kay ang matuod nga kaluwasan, amugid ang first encounter sa manluluwas nga mo si Kristo Jesus. Pagpakan na ito na Ginoo. Si Elias, imo makita iya, the only solution nga iya napinsaran, amugid ang Diyos. Kagdayon, kung imo tanawon, Elijah experience angelic care. Sa danaluya, sa gipukaw, sa sumalulunda. Gikuan siya, gipakaon siya, gipainom siya. Liwat naman siya naluya, gipainom naman siya, ginapakaon siya. Pero ang malulunda, hindi ang solusyon. Papakan na ito na Ginoo. Muna nga subugi ko sa mga preacher nga nagsigi dala-dala, bulbul sa malulunda. Amuning balhibo sa malulunda. Tingala ko. Entonces, ang malulunda, galuno. Hindi ang malulunda ang solusyon. Palakpakan na ito ng Ginoo. Tungo kay ang malulunda is only a ministering spirit. Everybody say, man. Hindi ang solusyon. Ang solusyon, ang naghimo sa mga malulunda nga mo ang Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Bisan makakuan ka pa, bisan kung makasinati ka pa sa angelic visitation, bisan makasinati ka pa sa angelic provision, hindi na garantiya nga masulbad ang imo problema. Tukay ang makasulbad, hindi malulunda, kundi Diyos. Palakpakan na ito. Kaya kung malulunda pa ang solusyon, ang malulunda, kadamo, amo ang nagpabitay sa krus. Amo ang nagpalansang sa krus. Ang kasaysayan nagsiling, according sa mga theologian, na during the crucifixion, thousand of angelic hosts nga nagpreparar sa pagtapo sa kasamaan sa sining nga kalibutan. Kung may mandar lang nga isa sa pagpuo sa tanan nga malauton, pero wala. Nga, gipakita sa Ginoo nga hindi sa puwersa kagahom, kagkusog, kundi sa pag-antos sa anak sa Dios da sa cross agon nga maluwas ta. Palakpakan na ito na Ginoo. Waay tagin magic utod. Waay kagin gitawag nga giluwas paagi sa kusog kagahom sa Dios. Giluwas ka sa anak sa Dios sa iya pag-antos dira sa cross. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na gitawag sa the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Kagdayon kun imo tanaw, during the encounter, ari na, sadra nga nagkitaay na si Elias, kagang Diyos, may question. Ano ang imo gihimo dere? What are you doing here? Ano imo ginhimo? Nga ari ka? Kung imo lang taon sa versikulo 10, atol lang taon. Sa easy English na sila. Sa gipamangkot siya nga ari ka. Elijah replied, I have always been a very good servant of you, Lord. The powerful God. But Israelites have thrown away your covenant. They have destroyed your altars. And they have killed your prophets with swords. I am the only prophet
still alive now. They are trying to kill me. Ako na lang ang nabilin. Kung mamangkot ka nga na-depress si Elias, pila ka bisis nga iya ginhambal, ako na lang ang nabilin. I am being isolated. I am being abandoned. Ako na lang ang nabilin. Kabalobla ka mo mga kauturan kung mag-abot ang problema, mag-abot ang depression, mag-abot ang extreme nga loneliness, daw ikaw na lang isa. Palapakan na ito na Ginoo. Nag-iisa ka na lang. Ang loneliness magbutang sa imo nga mag-isahanon ka. Amo na nga kung ang gitawag iyang ang tao nga diin wala sing Dios kag magmasakit, hindi makapaumpaw sa iya nang nagduaw sa iya nga mga parinti kag itong ibid ang iya panimalay kag amigo, hindi na makapaumpaw. May isa ko kawali ko sa isa ka tao nga ang yaduta ilimbarguhon na sa PNB purting depression niya. Pagkabot akon sa istorya kami sa way Thanksgiving, way gito siya gasimba, pero siling siya, Noy, gusto na ko magbalik ang Ginoo mo, agad maimpas ng utang ko. Sa nagawali ko na mati siya. Sa pagkatapos, nagsiling siya sa akon, Noy, malakat ka na. Iko, malakat kay mo puli man tapos na matakaon. Isa, balik na pong problema ko. Ito sis nga, ano man nga comfort, ano man nga pagpaisog sa imo, kung ina nagahalin lang sa tao o nagahalin lang sa malulunda, hindi na basta nga makasurvive ka. Palakpakan na to. What you need is the first encounter with God. Kahibalo si Elijah nga ang solusyon hindi sa mga malulunda. Kabalo siya ang solusyon hindi ang hari sa Huda. Just imagine bala, ang hari sa Huda sa tunga panahon dito sa Berseba, nag-agi siya kag ang Berseba na nasakop sa Huda tungo kay na-divide ang kingdom, kag righteous ang sa Huda, pero waay siya nagsalig. Nagpadayon sa siya Jordi 40 kadlaw kag gabi kag dayon ang Diyos gid nagpakikita ta sa Diyos. Utod kagabiyan, I would like to be honest. Kung kita may problema sa kabuhi, kung nag-antos ta sa sala, nag-antos ta sa gitong hindi na naton masarangan ng mga butang, hindi ang solusyon. Tao ang solusyon, si Kristo Jesus. Pagpakan na talaga. Amo na nga, it is an immortal declaration that echo from generation to generation na nagsiling siya. Palapit ka mo nga gikapuyan kagibugatan kay papahulayon ko ka. Siya lang ang makapapahulay sa atin. Kung kita na hindi natakasulbad sa atong problema, siya lang ang makapapahulay sa atin. Kung kita gingapos ni Satanas, siya lang ang makapaumpaw kag makapapahulay sa atin. Siya lang ang makabadbad. Amo na nga si Elias kaintindi gid sini. Kaintindi gid sini. Tugo kay ang Diyos kaintindi sa iya. Ang namangkot ang Ginoo sa iya, nga ari ka. Hindi ni way ko gaasa nga ari ka. Tugi gi-assign ta ka sa pagwali, gi-assign ta ka dito sa gitong assignment nimo sa imong misyon, pero nga ari ka. Kagdayon, nag-report si Elias. Ari ko, tukipat yun ko nila. Kagang kiluwayan na kung sa kamatayon, wala na dito sa lugar diin. Uway na palagiwan, nga iban ko di ang palagiwan na kung diri sa imo. Kag kung imo tanaw na kasaysayan, kung palayon nun tani. Then the Lord said, go out from the cave. Guwa kas ko iba. Ito says, ang depression kag loneliness, parehas ni kuiba sa imo kabuhi. Kag
isa sa mga mandar sa ginuguwa ka sa kuiba. Hindi ka magpabilin sa kuiba. Kag dayon nagsiling diri niya, and stand in the front of the Lord. Tindog ka sa tubangan sa Dios. Ito sa may panahon gid nga din imo makita utod mo tindog ka tubangan sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Kag dayon hanason mo ang imo kaugalingon nga ang gikinahanglan sa Dios himuon mo. Kaya nakatindog dira sa atubangan sa Dios mga tao na nga nagtindog nga nagadayaw sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Mga tao na nga nagatindog sa pagpasalamat sa Dios. Mga tao na nga nagasimba sa Dios. Kag mga tao na nga ginpakamaayo sa Dios samtang buhi pa sila. Everybody say amen. And that is a mandate. Siling pasiguro, siling paniguwa ka sa kuiba. Siguro arita karon ang atong problema do para kuiba. Pagbalik na ton, balik na puta sa kuiba. Berapa di sini? Kagdayon, the Lord will pass in front of you. Ang Diyos ya, ako nga Diyos, muagi sa imo tubangan. Mumanipis sa imo tubangan. Nagpaintindi kung ma-encounter mo ang Diyos hindi siya manago. May problema ka kadto kas politiko, nago na. Kung maobligar gina, may duha na ka pirma. Pirma nga hindi mabaton, kag pirma nga mabaton. Pero ang Diyos siya, siling pa niya, tindog ka. Siling pa niya, then I will pass in the front of you. Then the very strong and powerful wind tore the mountains into pieces. Sa dira na ang Diyos, isa sa manifestasyon, puwerte ang hangin, nga bisan ang bukid niya nagkalawasan. Ibalik bala dito day sa Hilunggo na lang na translation. Dito na lang naton sa Hilunggo atong translation. Dayon may nag-agi nga mabaskog nga hangin. Nagtipag sa mga bukid kag nagdugmok sang mga bato. Ang asiring element ang naguna sa Ginoo, imo makita iya mabaskog nga hangin. Hindi bala ang gikadlukan naton bagyo. May isa ka sa Facebook may nagsiling nga, hindi na ko magpatis pag-asa. Gabantay sila bagyo. Nga hindi lang mabantayan. Way pulos ni gabantay, tani ila bantayan, nga hindi kalapos ang bagyo. Nga, way makabantay sini tungod kay iyan na ni sa Diyos. Nag-agi ang mabaskog hangin kang nagtipag sa mga bukid kang pagdugmok sa mga bato, pero wala ang Ginoo sa hangin. Nag-ispektar si Elias nga ining gitog strong manifestation ara ang Diyos. Dayon pagkatapos ang hangin naglinog, baw amo ning gikulbaan gid. Panahon sa linog, paw, ang mga maayo balay sa reclamation, asa gitog sa subdivision, naglulumpat. Lumpat sila. Ang mga may 2 story, may 3 story, baw, nagpalayo sa ila balay. Siguro yung nagsiling, tay, linog, ikaw, tulog. Kulbaan ka man nga, 2 por 2 ning balay ta, buslot ng atop, kung matupag ini, hapos lang pagbulusot sa atop. Tulog. Ina sila naglulumpat na kay
Mga maayo na balay. Ito sis, kung maayo gali ka nga balay, may panahon nga lumpat ka. Kaya ang imo balay, amo na magpatay sa imo. Masilis bukay noy, mapatay lang tas ni, di kita katukod og balay ko. Hulat-hulat lang. Kay makatukod ta bag og balay, daanan ng ila. Ining linog. Ulat to bala na. Saway pag itawag iya nga. Saway pang linog. Way lang. Pero pag linog na puro lang Ginoo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Grabe. Ang hambal sa Biblia, imo makita, isa sa mga nag-una sa presensya sa Diyos. Tandaan ninyo ni mga kauturan. Hindi lang hangin, kundi linog. Amo nang hambal sa Biblia. Ang tao karon, careful kita. Tungod kay sa paglinog dito sa San Carlos to nagligad nga mga tinuig, nakulbaan ang ara sa dagat basi maglago ang balod kag may tsunami. Nagdalalagan dito sa bukid. Ang sa bukid po nanaog kay basi may landslide. Nagsugatanay sila. Nga subong sini. Tungod kay ang pinakasipti, hindi ang bukid. Ang pinakasipti, hindi ang gitawag niya hunasan. Ang pinakasipti, amo ang Diyos. Amo na nga sa hindi pamatabo ang tanan, sa hindi ang hambal ni Cristo, sa hindi papanguyapan ang mga tao nga sa kahadlok, sa mga katabo sa palabuton, imo makita ya, magpulaw ka mo, kag magpangamuyo ka mo perme, agon may kusog ka mo kung matabo ini nga mga butang, kag may autoridad, kag may angayan ka mo nga motindog at ubangan sa presensya sa anak sa Diyos. Palpakan natin. Ang sipti ara sa Diyos. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the very presence of God. Ang pinakasipti ara sa presensya sa Diyos. Everybody say, kagdayon kung imo tanawon diri, pagkatapos ang hangin naglinog, pero wala man ang Ginoo sa linog. Kagdayon, ano pa? Pagkatapos sa linog, ang may kalayo nga nag-abot. Tiyaw mo lang ang manifestasyon, pero wala gihapon ang Ginoo sa kalayo. Diin ang Ginoo. Pagkatapos ang kalayo, may mahinay nga tingog nga daw sa nagahutik. Wow! May mahinay nga tingog nga daw sa nagahutik. Kagayon, ang hambal sa Biblia sa 14, sa 13, pagkabati sini ni Elias, gintabunan niya ang iyanawong sa iyakunop, nagwa siya kag nagtindog sa baba sa kuiba. Dayon ang hutik, ang hinay nga tingog, nagsiling, Elias, ano ang ginahimo mo dire? Wow. 2 times gigipamangkot sa saging. Kagamo gyapon ang deklarasyon ni Elias. Way nagliwat. Kagdayon sa bersikulo, padayon natin, nagsabat siya. Amo gyapon, o Ginuong Diyos nga makagahom, nag-alagad gid ako nga matutong sa imo. Pero ginsikway sa mga Israelinon ang imo kasugtanan sa imo. Ginguba nilang imo mga halaran, ginpamatay ang imo mga propeta. Ako na lang isa ang nabilin, kagintinguhaan manila ako nga patyon. Versikulo 15. Meron ba? Nagsiling ang Ginoo. Magbalik ka sa imo ginagyan. Balik. Tungod kay nagpalapit ka sa akon, hatagan ta ka bag-ong assignment. Nagpaintindi kung ikaw lonely kag depress, mupalapit ka sa Dios, hindi lang kay maumpawan ka sa manifestasyon nga ang Diyos siya may gahom sa kalayo, may gahom sa linog, may gahom sa hangin, kundi
makabaton kasing bag-o nga assignment. Palakpakan na ito na gini. Entonces, waay kakulangan ang Diyos. Palakpakan na ito. Waay kakulangan ang Diyos. Kung ma-discourage ka man, ma-depress ka man, palapit ka sa Diyos tungod kay hindi ka lang maumpawan sa imo depression kundi may bag-o kang assignment para sa Diyos. Siling ang Ginoo kay Elias, magbalik ka. Nagsiling siya, magbalik ka sa imo ginagyan. Hindi ka mahadlok tungod ang imo gikahadlukan nga mga tao. Ubuson ko sila, uruton ko sila sa pagpamatay. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi na ni sila kasablagan sa imo. Tatlo ang grupo nga gamiton ko sa pagpatay sining mga tao. Amo na nga ang problema nga nakapadepress sa aton, ang problema nga nakapahasol sa aton, ang nakaproblema nga daw hindi na naton maintindihan nga diin nakapahadlok sa aton. Ang solusyon kung magpalapit ka sa Dios, imo makita pakitaon ka ano ka baskog ang Dios daw subong sa hangin, ano ka baskog ang Dios nga daw kalayo, daw linog siya. Kagdayon imo makita ang iya hambal sa imo, hinayon kaniya, hutikan ka lang niya. Dayon nagsiling siya, balik ka sa imo gigagyan, kag magkadto ka sa kamingawan sa Damasco, pag abot haplason mo sang lana si Hazael, pagpakita na siya na ang bag-o nga hari sa Aram. Just imagine ano ang Syria. Hindi na parte sa covenant nation, pero ang Ginoo gali may puder. Kaahaway na sa Israel. Pero may puder ang Diyos nga din gisugo ini nga propeta nga ianuin ini nga hari, ang bag-o nga hari. Memo lang, kadumdum ko sa when I was in the training school. Ang gitawag yan, nagseminar ang mission dito sa Thailand. Inang nag-ibwal karong nga gilas sa Thailand kag Cambodia, dugay na nga konflikto. Panahon pa na sa Kimiros. Na-renew lang na karon kay border ang gikwan sila. Pero sa Thailand sila, lapit sila sa border. Sa nagsugod ang seminar, ang mga komunista nga mga Cambodians nga gipanguluhan ni Pol Pot, giatake ang border guard sa gitawag Thailand forces, giatake nila. Ang lupok kuno siling pa sa nakatabong sa seminar, lambot sa syudad diin sila sala na ang mga misyon na nagmisyon dito, nagsiling na pack up na kamo kay basi kung makalambot na din komunista. Basi makalambot ni madaot ta. Mga misyonero halin sa Guam. Pero may isa nga spiritual. Hindi na ita maglagyo, pangamuyuan ta ni. Abi mo lang, sa nagsimba sila, may prophetic na message na naglambot nga padayunan yung seminar, hindi ka mo mahadlok, huwag ka mo kahibalo bisan sa komunista ara ko. Ilagi padayon ang seminar, nagpalauli sila nga linong, nagpaintindi kung ang Diyos gani upod nimo, hindi problema ang komunista. Ang problema sa komunista kung ikaw wala na sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Sa Afrika, perting ipamatay ng mga Kristiyano. Pero may mga gitawag yung mga eksperyensya nga nakapahibi sa akon na di nag-intervenir ang Diyos. Kagdayon. Even ang ila manugpatay nga mga terorista na convert sa gahom sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Siling panyadri, haplason mo si Jeho nga anak ni Nimsi bilang hari sa Israel, kag si Elisa nga anak ni Safat nga taga-Abil Mihola sa pagbulo sa imo bilang nga propeta. Versikulo 17. Patyon arena,
patio ni Hazael ang nagasimba kay Baal. Dayon, ang makapalagyo sa iya, pamatyo ni Hiho. Kag ang makapalagyo kay Hiho, pamatyo ni Elias. Nagpaintindi, hindi lang 400. Ang 450 gipamatay. Sa dira nga di nagpalapit si Elias sa Dios. Sada nagpalapit siya. Imo makita, gisipot sa Dios ang gikahadlukan ni Elias, palapakan nato na Ginoo. Gisipot sa Dios ang gikahadlukan ni Elias. Kagdayon, kung imo tanawon, amo ni ang kadalagan. Gahapon, dito ko sa Alimatok, istoryahanay kami sa barangay captain. Engko, kapitan, kabalo-kabala na may purpose ang Ginoo nga ikaw gihapon gauyat dire sa barangay. May purpose ang Ginoo nga din sila ni Tutarok, even sila ni Kapitan Arthur sa nagligad nga mga eleksyon, nagbulig sa imo. Basi way kakahibalo sila. Halin sa pagtukod diri sa Prayer Mountain, ining nag-inkwentro sa imo, problema na namo ni nga mga tao. Pero ang pasalamatan nakon, waay ni sila nagdaog sa imo. Tungo kay ko nagdaog ni sa imo, mag-ugtas gi kami diri sa Prayer Mountain. Ikaw ang gidihog sa Ginoo diri nga mag-uyat tungod kay nakaintindi ka sa sitwasyon namon kagdayon. Nagpasalamat ko nga nanginsuod ka nito tarok kagdayon. Imo makita iya padayon ka nga nag-uyat. Kaya kung ini nga mga tao nanguntra sa imo nagdaog, hindi lang una nga mag-antos kami dito sa Prayer Mountain tungo kay ini nga mga tao ang pirmi nagasamok dito sa Prayer Mountain. Subong sina ang Diyos. Kung mo palapit lang ta sa Diyos, hindi magka-problema. Kita, tungod kay kaangay kay Diyos sapat, sa dira nga gilibutan siya sa mga kaaway nga diin, imo makita iya daw kaangay sa balas sa dagat ang kadamuon. Daw hindi na maintindihan ni Josapat, nagsiling ang propeta kay Josapat, tuo ka lang sa Dios, kag tuo kay lang ang gihambal nakon nga gipadala sa Dios sa imo. Siling pa, stand still and see the salvation of the Lord. Tindog ka kag tanawa ang kaluwasan nga ihatag sa Dios sa imo. Ang strategy amo ni. Siling ang propeta, ang hangaway ara sa luyo. Ang gitawag banda kag mga manugtukar kag ang mga instrumentalist kag ang mga moskiro maguna. Kung imo tan-awon nimo sa kronika ginago nga ideya. Ano ang armas sa mga moskiro? Trumpeta. Ang armas sa moskiro ay mga bumbo kaangay sini. If we contextualize the issue, kung kita ni karon mga katawan sa Dios, mga hangaway ta, kagdan gisulong abita, ginago nga maguna sila ni Joey dito, magdala sing gitog organ, magdala sing gitawag yab drum set, maguna sila. Parehas lang gihalita na ton sila. Pero amuni ang hambal sa Ginoo, paunaha sila. Magtukar sila. Ulihi ang mga gitog gadala sing gitog pana. Ulihi ang gadala sa gitog mga gitawag yung mga bangkaw. Ulihi ang mga dala sa mga espada.
Paunahan sila. Kagkantahi sila sa ipakanta nakon sa ila. Sabi mo lang ipakanta, simple lang. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Everybody say, amo nang gikanta, samtang gatukar, samtang gitawag ang mga Ammonites, ang mga gitawag Jebusites, ang tanan nga gitawag yung mga kaaway sa Israel nga gusto maglaglag sa Huda. Nagsiling, naglain na magrong ulo ni Josaphat. Gauna ang gitawag ko. Pero samtang nagasinggitan sa pagdayaw, nagasinggitan sa pagpasalamat, imo makita, naglain ang sitwasyon. Nagkarambula ang kontra. Ang may espada, naghuno sa espada, ang may bangkaw, gibuno niya ang iya kaugalingon nga upod. Samtang gatukar, gapinatyanay ang mga kontra. Hangtod nagkalaubos, kag ang mga soldado, waay gidsing mansa ang ilang mga espada. Gisakob ang espada, gitaguan ang mga pana, kag gisalvage, tipon ang tanan nga gitawag nga mga biya, ang mga gitawag mga balon sa to nga mga soldado, kag pirti kadako ang ila nakuha nga mga kamanggaran. Nagpaintindi kung ang Diyos utod, hindi ta magka-problema. Palakpakan na ito na Diyos. Muna nga sa sini nga simbahan, kung mamangkot ka, paano ko makapalapit sa Diyos? Ang sabat, kinahanglan kagid magpangamuyo. Palakpakan na ito na Ginoo. Ang New Testament nagsiling as a conclusion. Basahon na ito. Tindog ta. Basilig ta nga, si Elias, kuan man to, propita man to, di makupropita. Si Elias, imo makita, grabe to gahom. Hindi magkupre kay Elias. Pero Aryo, pamalandungi bala. Ang hambal ni Apostle James. Baskugon ta bala pagbasa. Pariho kay propita Elias. Repeat. Pariho kay propita Elias. Siya tao man nga pariha sa aton. Kaintindi ta sinay? Nga tao siya pariha sa aton. Amo na nga malunli siya, ma-depress siya, ma-discourage siya, to kay pariha sa aton. Palagpagan na to ng Ginoo sila. Way sa kinatuway sa aton. Kung masiling ka karon nga imo makita na depress ka, pariha ka kay Elias na depress. Kung nagmasinulubon ka karon, pare ka kay Elias nga may kasumo. To kay ang New Testament nagsiling, balikon na to, pariho kay propita Elias, siya tao man nga pariha sa aton. Period. Supunan ta, nagpangamuyo siya sang hugot sa iya tagipusoon nga hindi mag-ulan. Anong pangamuyo ni propita Elias? Hugot nga pangamuyo. Palakpakan na to na Ginoo. Huwag galahog-lahog mga muyo. Ang problema na to nga di masulbad ang aton depression. Ang problema nga di masulbad ang aton problema tungod kay ginalahog-lahogan na to pagpangamuyo. Ang Diyos nga atong gipalapitan. Everybody say amen. Sabi mo lang pinakabudlay sa puasa, inabalang purdisik na lang nga nagpuasa. Puasa ta kay aton man karon. Samtang kapuasa, mga ginatan ang gipinsar. Mag-break ta karon, matula ta. Ang unod di na Diyos tinula ng unod. Mag-break ta karon, malagaw-lagaw ta. Mag-enjoy ta. Pagpangamuyo na, nubo na kayo. Lord, salamat gid kay makakaon na kami. Hugot hindi. Lahog-lahog na nga ba. Si Elias kung imo lang taon, nagpangamuyo sa singhugot sa iya tagipusod nga hindi mag-ulan. Kagwala mag-ulan.
sulod sa 3 ka tuig kag tunga. Tiyan mo na. Nangamuyo siya nga di mag-ulan. 3 ka tuig kag tunga kag way ulan. Dason. Pagkatapos, tanawa anong gahom sa pangamuyo sa nagpalapit sa Diyos. Pagkatapos aton baskugon, pagkatapos nagpangamuyo naman siya nga mag-ulan, kagituman ini dahil nagdamo ang patubas sang duta. Palakpakan na to na Ginoo. Utod kagabi. Karon nga panahon. Una, hindi kagin magpalapit sa tinigban nga larawan. Muna nga may mga simbahan karon nga gipamungkag sa linog to kay nagpaintindi na nga hindi na matuod. Kung itugot magid sa Ginoo, abi kon maglinog kag mawasak ni, may way na wasak ang Dios nga aton gialagad. Pagpakan naton. Way ta Dios diri mo. Muna nga ako nagapati nga ang pagpangamuyo amogid ang solusyon. Muna nga hindi ta maglahog-lahog sa pulong nga pagpangamuyo. Hindi ta maglahog sa pulong nga diin pagpalapit sa Dios. Isa ka dokumentary amo ni. Si Hitler nakadesisyon na nga din imo makita iya sulungon kay may mga saspayunads niya sa mga kuan niya nga ang weakness sa gitawag ang weakness sa allied forces nga kun maunahan niya maparalisar ang allied forces, pero gali kay may mga tao nga nagapangamuyo, may mga tao nga di nagaampo nga nagaluhod. Ginoo, hindi pang ipadayon ang gitagbuko ni Hitler sa actual moment na nga ang iya panzer nga gitog batalyon, ang iya mga tangke de gera, nagdesisyon si Hitler nga hindi dayon. Nagpaintindi ang hambal sa Biblia, ang inyo gapuson diri sa duta sa pagpangamuyo, kilalahon nga ginapos dito sa langit. Pagpakan na ito. Kag ang inyo buyan diri sa duta, pagi sa pagpangamuyo, buyan na dito sa langit. Nagpaintindi, isa sa mga butang nga mag-isip kita, nga diin, ang pagpakikita sa Dios samdi sa imo, gusto siya nga tanaon nga diin mainampuon ka. Palakpakan na to na Ginoo. Kung ang 70 elders ang gitanaw sa Dios nga preparasyon sa pagpakikita sa nila sa Ginoo amo ang pagsimba, karon masiling ko nga ang pinakadako nga preparasyon sa panahon nga magkitaay kamo sa Ginoo kag pangitaon ni sa Ginoo sa imo kung ikaw nagapangamuyo bala sa iya nga hugot. Kay kung hugot ang pagpangamuyo mo sa iya, hindi ka gid mabalaka tungkay ang Ginoo magasabat ka angay sa pagsabat niya kay Elijah.